Eh tayo mga Katoliko, hindi po tayo Bible alone. Sa madaling salita, hindi nila tayo pwedeng ikulong sa saan mababasa kasi hindi tayo ganyan. Tayo ay Katoliko, kaya hindi tayo Bible alone. Tayo lang ang may karapatang hanapan sila kung saan mababasa dahil sila lang naman ang Bible alone. Pero meron tayong tampok ngayon na ating bisita ngayong gabi. Isa daw itong membro ng Pentecostal Church. Ito ay si Brother Jomer Refermoso. At naghahanap siya ng katapat. Yung kanya makakatapat na talagang makakatapat niya. Good evening sa iyo, Brother Jomer. Jomar. Jomar pala. Hello, Brother Jomar. Good evening. Brother Jomar, click unmute bro. Pag-click yung unmute sa screen mo. Okay, so magandang gabi. Ito po Hello, si good evening Pastor bro. Jomar. Pastor pala Opo. to. Akala ko, di Camera, bro. na-remember lang. Kamera. Good evening sa iyo, Pastor Jomar. Ano yung camera mo Okay, dyan, so Yung camera niya. Oo. pwede na tayo mag-start. Sige, go ahead bro. Ano lang. Go ahead bro, go ahead. So ayon sa kay Brother John, siya ay Pentecostal, Kaso nga lang ay baguhan at nano nga sa inyo, focus siya sa inyo. So ngayon, yung topic natin ngayon ay The True Church Founded by the Lord Jesus Christ. Tama po? Okay, So kung ngayon, yan ang gusto mo. Okay, so ikaw na po ba ang ka-one-on-one ko, sir? Pwede ka Ikaw magtanong na po ba? kahit ilang tanong mo. Sige, pagbibigyan kita. Misa ka lang bumisita dito eh. Sige, magtanong ka at Okay. sasagot ako. Unang tanong ay, ang Roman Catholic ba, ito ba ay religion o organisasyon? Okay, ang Roman Catholic ba ay isang religion o organization? Pareho siya bro eh. Sensya ka na ha? Pareho siya. Meron tayong mababasa na organization, meron tayong mababasa rin na religion. So, ang ano mo ay pareho. Hindi siya... Pareho bro. Yes, pareho. So, ngayon, Pilipinas, ilan bang alam mong reliyon? Di ko alam kung ilan sa Pilipinas. Ang alam ko lang, umaabot na ang buong mundo ng 43,000 religions. 43,000 na. O 50,000 na kaya. 3,000? Dati. 43,000 dati ilan? bro. Bro, dati 43. 43,000. Ngayon siguro 50,000 na kasi Madami. ha? Talagang madami hindi. Ha? Religion dito sa Pilipinas. O kung sa Pilipinas Masyadong lang, madami. kung sa Pilipinas lang, hindi natin masabi kung ilan sila. Ang alam ko lang kasi doon sa aklat na Partnership in Private Corporation by Attorney Hectores de Leon, umabot na ng 43,000 ang lahat ng mga sekta sa buong mundo. Dami, no? Okay, so... Dami talaga. Dami talaga. Pakinggan mo ito at unawain mo. So, sa Pilipinas, meron lang dalawang kilalang reliyon. Hindi. Tutol ako doon. Dami naman doon. Hindi. Tutol ako doon bro na meron lang dalawang Reliyon na kilala. kilalang relihiyon. Ha? Opo. Patunayan ko sa iyo, no? So, dito sa Hindi. Pilipinas, meron lang dalawang reliyon. Ang sabi ko, tutol ako doon na sa Pilipinas, dalawang relihiyon lang. Sa Pilipinas kasi, merong occultism, merong animism, merong Buddhism, merong Islam, merong Christianism, merong Protestantism. Kaya hindi lang dalawa. So, ibig sabihin, hindi siya umabot ng 43,000. Hindi, ang sabi ko, yun, di ba? ang sabi kong 43,000 bro sa buong mundo, wala akong sinabi sa Pilipinas lang yun. Sabi ko sa buong mundo na yun. Kasama na doon ang mga kulto. Okay. So sa Pilipinas, meron lang dalawang kilalang reliyon.
Hindi, tutol Ito ako ay- doon. Tutol ako doon. Ito muna ako. Ito ay Islam at Christianity. Hindi, tutol ako doon. May So, Buddhism ako nakilala eh. Bro, may mga nakilala akong Kilala- Buddhism, bro. Okay, Ikatlo kilala na sir. yun. Kilala dito sa Pilipinas, yung Buddhism, hindi naman masyadong kilala eh. Ay, Dito sa kilala yun, Pilipinas. bro. Hindi mo na siguro Sir. alam. Okay. Ngayon, kung ang isang tao ay naniwala sa aklat ng Quran at kay Allah, at ang kanyang propeta ay si Muhammad, ang reliyon ng taong ito ay si Islam. Pabor ka ba doon, sir? Ay, Pabor ka ba doon? kung sa maniniwala sa sa Quran at kay Muhammad, ay natural, Muslim sila. Muslim. Mm-mm. Reliyon. Tama. So ngayon, kung ang isang tao naman ay naniwala sa Biblia at sa kanyang mga aral, ang reliyon ng taong ito ay Christianity. Tama po ba? Yes, bro. Christianity sila, bro. Tama. Yes, bro. Okay. So ngayon, sa Biblia, ang unang reliyon na mabasa natin ay ang reliyon ng Judaism. O yun yung reliyon ng Jew. Ay, hindi. Opo. Hindi, mali. Ang unang reliyon sa Biblia, paganismo. Kasi bago na itatag ang Judaism, talamak na ang paganismo. Paganismo, ang tinutukoy natin yung sa Biblia. Sa Biblia Ano nga. sa Biblia? Sa Biblia nga, Ang naman natin, ang paganismo. bago binuo ni Okay. Moises, yung mga Israelita, talamak na ang paganismo sa Ehipto. Kaya kung pagdating sa relihiyon, sa sinasabi mo relihiyon, mas una pa nga yung relihiyon ni Adan eh. No? Relihiyon ni Adan, ni Noah, ni Abraham. Sumunod naman yung relihiyon ng mga paganismo. Okay. Saka pa ang Judaism. So, ito sir, ito sir. Naniniwala ko, klarado na ba sa iyo na sa Pilipinas meron lang talagang dalawang kilalang kilala? Hindi. Famous talaga. Hindi Na ako reliyon. naniniwala. Hindi ako naniniwala kasi merong animism sa Pilipinas, bro. Merong animism. Ano yung animism? Yung naniniwala pa rin sa mga anito. Doon sa mga Ifugao, sa mga lugar na doon sa Banawe, Rice Terraces, meron pa rin doon. Yung mga lumad. Iba paniniwala nila, bro. Iba Reliyon ba paniniwala ng nila mga yun? lumad. Ha? Ang tanong ko, ito ba ay reliyon nila? Yun ay relihiyon nila. Actually, sa mga lumads, bro, ano sila eh, Ikaw, pag sila sir, nagsagawa ng tatanungin ritual, nagpapadugo sila. Tatanungin kita sir, ano ba ang reliyon mo? Ano ang relihiyon ko? Ano ang Kristyanismo. Kristyanismo. Oh, Okay, so ngayon, naniniwala ka ba na ang Roman Catholic Church ay isang organisasyon? sinagot ko na yan kanina, bro. Gusto mo basahin ko? Kaya nga, naniniwala ka na ito ay isang organisasyon? Gusto mo basahin ko? Kumbaga, ang reliyon ay Christianity. Yun ang nga, gusto mo basahin ko, bro? Na ay babasahin ko para mas maganda talaga, para matigil na yung yung mga pag-aakala mo. Mas maganda basahin ko na lang. O sige, okay. Kuha tayo dito ng World History by O'Brien. Ano ba ang Katoliko? Okay, so ito yung ating mababasa dito sa ito. Yan. At ipakita sa screen na. Ayan. The principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. So dito, ang Catholic organization. Religion ba? Yan. Ang tanong, religion ba ang wait lang bro, hindi pa ako tapos. Hindi pa ako tapos, wait lang. Wait lang muna. Wait lang muna, hindi pa ako tapos. Binasa ko kasi organization. Religion ba? Atong basahin na doon. Dito naman tayo sa Philippine History by Gregorio Zaide. Sabi naman ganito. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity. Specifically, the Roman Catholic religion. Strangely,
This religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Oh, so religion din. So ang Katoliko, sabi ko kanina, organization siya, religion din. Oh, Okay. So ngayon, At simple lang founded- naman. founded by Jesus Christ. Okay. So ngayon, ano natin, the true church founded by the Lord Jesus Christ. O sige, ano na natin? So ngayon, ikaw ay naniniwala sa Panginoong Jesus at ikaw ay naniniwala sa Biblia. So ngayon, ang reliyon mo ay Christianity. Pero ang organisasyon mo ay Roman Catholic Church. Tama po? Klarado na yun Etong sa sag- atin, sir. Ito ang sagot ko. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity. More specifically, the Roman Catholic religion. Kaya ang aking relihiyon, o ang aking organization ay Romano Katoliko. Okay, so at least nasa lumabas na rin yan sa bibig mo na ang reliyon mo ay Christianity at ang organization na kinabibilangan mo ay Bro, wala akong Roman sinasabing Catholic. ganyan. Wala akong sinasabing ganyan. Ang sabi ko, ang Romano Katoliko, sabi ko ay organization at religion. Wala akong sinabi na organization lang siya. Wala akong sinabi na Okay. religion lang siya. Kaya wag mong paghiwalayin yan. Okay? Hindi nga religion lang. Sinasabi ko nga, ang reliyon mo ay Christianity. Yan nga, Okay. Roman Tapos ang ngayon, relihiyon ko, bro. organization Ito, bro. ay- Ang relihiyon ko, Roman Catholic religion. Binasa ko naman eh. Hindi naman ako nag-iimbento eh. Sinasabi mo, hindi naman reliyon. O ang Sir, Roman Catholic, bro, ang Roman organization ang Roman Catholic religion, bro, Christianity yan, bro. Christianism yan. Okay, so kaya nga sinasabi ko nga, tanggap mo na ikaw ay, ang reliyon mo ay Christianity. Pero ang organization mo ay Roman Catholic Hindi, bro. Church. Mali. So, katulad sa akin. Bro, pambabaluktot yan, bro. Bro, Bro, pambabaluktot yan, bro. Yang sa inyo, organization lang talaga yan. Dahil hindi naman kayo religion. Sekta lang kayo eh. Huwag nyo kaming itulad sa inyo. Sa amin, religion talaga. Ang Roman Catholic, bro, religion talaga, bro. Hindi siya gaya sa inyo na organization lang. Tatanong kita, sir. Tatanong kita. Ano? Ilan ba ang sekta sa Judaism? Ay, marami. Ilan ang Maraming, sekta sa Judaism? maraming Okay, sekta ang marami. Judaism, bro. Oh, maraming sekta ang Judaism. O, sige, bigyan mo ako ng halimbawa, sir. Ay, hindi ko dala yung ano ko, yung reference ko. Nasa labas. Saduceo, Pariseo, Essenes, yan yung mga Sa- sekta. Maraming sekta ang Judaism, bro. Okay. Ayan, nabanggit na ni sir, nabanggit na. Yung Sadducees, Pharisees, at Herodians, at meron pang Zealots. Bali nga apat yun, no? Tsaka Essenes, may Ah, Essenes pa, Essenes. Ikaw pagtiwala sa Sadducees. So ngayon, ang Christianity, okay, yung Judaism, meron siyang apat na sekta, tatlo o apat na sekta. So ngayon, ang Christianity, meron din. Oh, maraming sekta ang, Sabihin ko sa'yo. ang Okay. maraming sekta ang Number one. Christianism. Kasama na dyan ang Pentecostal Church. Alamin natin kung marami talaga. Number one, monotheism. Naniniwala sa isang Diyos. Pangalawa ay Trinitarianism. Naniniwala na merong isang personang Diyos, ay merong isang Diyos pero merong tatlong persona. At isa rin ay Arianism. Apolitism, malabo na yon. So, mabibilang lang natin ang sekta ng Christianity. Okay? So ngayon, yung religion na pinag-uusapan natin ay Christianity. Ngayon, ang sekta ng Roman Catholic, no? Ay, hindi, Ay, bro. Correction lang. Bro, correction lang, bro. Hindi sekta. Hindi sekta ang Roman Catholic, bro. Pasensya. Bro Jando, baka hindi Ah, niya alam ang ibig sabihin ng sekta. Tinintirap mo ako eh. Bro, Hindi niya alam ang ibig sabihin ng sekta. Bro Jomar, pasensya ka na ha. Ang Roman Catholic hindi siya Sablay. sekta. Oh, Sablay ka dyan, doon. bro. Hindi sekta ang Okay. Roman Catholic, religion to. Teka lang, sir. Inaano mo ako eh. Tinintirap mo ako eh. Kaya hindi mo maunawaan eh.
Okay. Ay, naunawaan ko bro, naunawaan ko na mali ang unawa mo. Sabi mo kasi sekta ang Roman Catholic, hindi ito sekta. Oh. Correction Hindi lang. mo na ako, teka, sir. Hindi mo ako pinapatapos kaya hindi mo. O ito, sasabihin ko sa iyo. Ang reliyon mo ay Christianity dahil naniniwala ka kay Jesus Christ. Ang ngayon, sa relihiyon ko ay Judaism, meron Roman ang relihiyon ko bro ay Roman Catholic religion bro. Bro, Hindi, in-interrupt mo ako, sir. Hindi, kaya hindi ko mapaliwanag maayos. Ay, Huwag mo wag- akong interrupt. wag mo kong lagyan, bro. Wag mo kong lagyan ng ideya na hindi tugma sa sinasabi ko. Ang sabi ko, kaming relihiyon, Roman Catholic religion. Bro, hindi mo ko malalagay dyan sa mindset mo, bro. Kaya sabi ko ha, Okay. hindi okay. kami sekta. Paliwanag Religion ko, kami, paliwanag ko. Roman Catholic religion. Oh. Okay, paliwanag ko. Okay. Pakinggan mo muna ako. Okay. Halimbawa ako, UPC ako. Okay, United Pentecostal Church. So ngayon, ako, ang religion ko ay Christianity. Ngayon, ang sekta ko ay monotheism na oneness. Naniniwala sa isang persona ng Diyos. At hindi tinatanggi na ang organization ko na kinabibilangan ay United Pentecostal Church. Larado. Ngayon, ikaw naman sir, Roman Catholic, sinasabi nyo na ang reliyon nyo ay Christianity dahil naniniwala kayo kay Jesus Christ. So ngayon, ang sekta na kinabibilangan ninyo ay Trinitarianism, sir. Naniniwala sa isang Diyos na merong tatlong persona. Sekta na naman daw. At Sekta ngayon, naman. yung organization nyo Naku. ay Roman Wala. Catholic Church. Bro, na ang naman daw. bro, ang Trinitarianism bro ay isang paniniwala, hindi siya sekta. Yan ay isang paniniwala. Ay, isang Yeah, pasensya ka na ha. Ang pares niya. Bro, pasensya ka na bro, hindi mo wag mo kaming ilagay sa mindset na hindi sa amin. Hindi mo ako ano diyan. May ilalaglag Okay. diyan. Sabihin mo na lang yung sabihin mo, Wala sa wag mo kaming ilagay sa mindset na hindi namin turo. Okay, so, klarado na. Sige, ano na natin yun kasi hindi nyo naman tanggap eh. Pero at least napayag ko yung paliwanag doon. Ngayon, ang unang tanong ko, sir. Ayon sa Matthew 16:18, ano ang ibig sabihin ng church? Iglesia, Triskeia. Oh, Iglesia, Ecclesia, the call out one, mga tinawag bro. 'Yun ang meaning ng church bro, mga tinawag. Okay. So, hindi ito tumutukoy sa struktura. Tama ba? Wala So, ito kaming yung turo, tumutukoy sa... wala kaming turo niyan. Kami lang pinagbibintangan na yan daw ang turo Okay, namin. teka. So, ito ay tumutukoy. So, ito ay tumutukoy na sa mga taong tinawag. Ano, tama ba? Ibig sabihin ay community. Tumutukoy ito sa komunidad ng mga mananampalataya kay Kristo. Tama po ba? Doon Yes, sa bro. Matthew 16:18, Yes bro. na kung At saan no, ang iglesia ay tinatawag sa Greek na ecclesia. Tama po? yes bro. At nung panahong 'yon bro, Tama sa po. Matthew 16:18 bro, Mm. isang grupo lang ang Kristyanismo, Mhm. wala pang Protestantismo noon. Wala pa yung United Pentecostal Church nung panahon na 'yon. Actually, kung hanapan kita kung sino ang head pastor nyo sa taong 300, wala kang maipakita sa akin eh. Okay, Mm-mm. so kabilang na rin naman doon ang Roman Catholic organization lang naman Catholic eh. Ang Hindi naman Roman religion Catholic, wala ko, eto na sinabi ko ngayon oh. Wala akong sinabi na organization Religion lang. Wala Lang akong na sinabi naman. na organization lang. Ang dami mong, bro, ang dami mong Bro, mali. Ikaw Wala. ang may ano niyan eh. Ikaw galing na Mindset sa mo bibig yan. Oh, galing yan sa Bibig- bibig mo. Mindset mo yan, hindi naman sa amin bro eh. Mindset mo yan. Hindi yan ang sabi ko. Ang sabi ko, may mababasa na ang Roman Catholic ay Lang, organization. Meron ding mababasa na ang Roman Catholic ay religion. Wala akong sinabing organization lang. Mindset mo yan. Yun ay Huwag mong baliktad. isaksak, bro. Huwag mong isaksak sa isip ko ang mindset nyo dahil palpak yung mindset nyo. Okay.
Huwag mo isaksak Salamat sa akin yan. Baka natutunan Okay, niya sir. sa mga pastor Okay, niya. sir, tayo. Palpakang pastor mo, Okay, bro. tumama Yung yung nagturo sagot mo, ano, sa'yo. sa Matthew 16:18. Sir, Ah, sir, ah. tumama yung sagot mo sa Matthew 16:18. So ito ay tumutukoy sa komunidad ng mga taong mananampalataya kay Kristo na siyang katawan o bayan ng Diyos. Tama? Okay, tumama naman sa buko mo. Yung called out ones, ano? So, ang sa Oh. Grego ay ecclesia. Okay. Oh. So ngayon, paniwala ka ba ang mga taong ito ay dati ang pamumuhay ay makamundo, makalaman, makasanlibutan, makasalanan? Okay, nabasa Hindi- niyo na ba ang first? Hindi lahat. Once, Hindi eh. lahat, bro, kasi yung iba kasi galing sa Judaism. Yung iba kasi bago naging Kristiyano, galing sa Judaism. Sa Judaism naman, sila nananampalataya naman sa Diyos. Sila naniniwala sa Diyos ni Abraham, sa Diyos ni Jacob, sa Diyos ni Isaac. Pero yung Okay. iba naman kasi matigas ang ulo. Eh hindi Mm. lahat galing sa sa makamundo. Meron din galing sa Makamundo. Judaism. Meron din galing sa Judaism. Ang tinutukoy kong Wag mo nga isaksak sa akin, naniniwala ka bro. ba lahat ng tao Wag mo nga isaksak sa akin, bro. Yung mindset nyo kasi palpak nga. Yan. O, yun ang sagot mo. Ayun na nga. Ang tanong ko sa'yo, sir. Tanong ko Ah. sa'yo, sir. Lahat ba ng taong makasalanan? Ay, hindi lahat ng tao makasalanan. Kasi wala kayong maipakitang kasalanan na nagawa ni Mama Mary. Wala kayong maipakita. Wala kayong maipakitang anong kasalanan na ginawa ni Bernabe. Wala kayong maipakitang anong kasalanan na ginawa ni John the Baptist. Eh, hindi lahat. Sir, Ano? Bible, ang isang taong walang kasalanan, sinungaling. Ay, hindi. Mali. Mali yung sinabi mo. Sinungaling yun. Mali yung sinabi mo. Tingnan nyo ha. Babasahin natin yung sinabi niyang unang 1:8. Tingnan nyo, mali ang pagkakabanggit niya. Tingnan nyo ha, babasahin natin na, tayo babasa. Tingnan nyo ha. Sinabi raw, walang taong, ang tao daw lahat makasalanan. Kapag hindi wala daw kasalanan, ay sinungaling daw. Mali. Basahin natin yung unang 1:8. Mali yung pagkakabasa mo eh. Ang sabi ganito, kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili. Ang tanong, bro, meron ka bang mababasa na sinabi ni John the Baptist, ako'y walang kasalanan? Teka, sir. Parang Hindi. Mali kasi paliwanag mo eh. Eto, tanongin kita, bro. Meron ka bang mababasa? Bro, wait lang muna. Atin muna i-clarify. Kasi mindset nyo to eh. Kaya taklaruin ko rin. Meron ka bang mababasa na sinabi ni John the Baptist, ako'y walang kasalanan? Teka. Klaruin ka lang, ha. Sagot, bro. Sagot mo na, bro. Sige. Ating papalagay si Mama Mary na lang, Mama Mary. Meron ka bang mababasa na sinabi ni Mama Mary, ako'y walang kasalanan? Kasi yung magsasabi na ako'y walang kasalanan, siya yung mandaraya at sinungaling. Pag sinabi niya, kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili. Para tawagin kang mandaraya, para tawagin kang mandaraya, dapat sabihin mo na wala kang kasalanan. Okay, okay na yun, ano? Pwede ba? Anong okay na yun? Anong okay na yun? Klaruin natin, anong okay na yun? Talata na yan, sir. Talata na yan. Okay na eh. Nabasa na natin eh. Pakibaba po sa Gis kasi nandun yung sinungaling. Sige. Sa Gis natin, sa Gis. Sa Gis. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Tanong, saan mo naman mababasa na sinabi bro, saan mo naman nabasa, bro, na sinabi ni Maria, ako'y hindi nagkasala? Okay, tatanungin ko, sir, ha? Sagutin mo. Lahat ng tao, makasalanan. Sabihin mo muna, bro, para tumama naman. Bro, sabihin mo muna, bro. Bro, wait lang ha. Hindi tayo masusolve nito hanggat hindi ka sumasagot sa mga clarification ko. Ang sabi mo kasi lahat ng tao nagkasala. Sabi ko hindi lahat.
Hindi lahat. Eh kung may mabasa kung wala hindi nagkasala, eh kung may mabasa kung perfect, paano mo papaliwanag ngayon yan? Di ba? Pero ito ang ginamit mong Okay, talata. Unang Juan 1:10. Baliin mo to, sir, ha? Ito ang baliin mo. Roma 3, Gs, 11 at 23. Basahin mo, sir. Okay. Ilabas Bro, mo, sir. sa Roma 3:10 bro, hindi lahat 3 ang Gs. tinutukoy diyan. Bro, sasagutin ko ha. Bro, Ilabas mo, sir. Wait lang. Ilabas mo, Tumahimik sir. ka muna. Nilabas. Tumahimik ka muna. Kasi ako ang tinatanong mo eh. Naturo sasagot ako. Okay? Ang Roma 3:10 bro. Roma 3, Gs. Wait lang. Wait lang ha. Ang Roma, wait lang muna. Ang Roma 3:10, hindi ako kasali dyan. Ikaw, kasali ka ba dyan? Kino-confirm mo ba na kasali ka dyan? Oh, makasalanan ako eh. Oh, sige. So walang bawian yan ha. Walang bawian yan, walang bawian. Kasali ka dyan. Oo. Sige, babasahin natin. Sige, babasahin natin mga kapuntos. Ang Roma 3:10, inamin niya, walang bawian yun ha. Sige, babasahin natin. Ituloy natin, bro. Ituloy natin hanggang 18. At lahat, aminin mo ha. Lahat, aminin mo kasi kinakonfirm mo, kasama ka dyan eh. Aminin mo lahat ha, walang bawian na, wag mo sabihin na hindi ka kasali ha. O sige, ating simulan. Ito, Basta. ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Kasama ka? Kasama ako. Sir, ang tanong Tuloy. ko, hindi ka ba dyan 11. Walang Ituloy ko muna, bro. Ituloy ko muna. Gusto ko ipakita, bro, na talagang kasama ka. Wait lang. Kasi inamin mo eh. So, gusto ko lang ipakita sa lahat ng mga nanonood. Bro, gusto ko ipakita sa lahat ng manonood na talagang kasama ka. I-confirm mo to lahat, okay? 11. Tuloy. Walang nakakaunawa. Walang naghahanap sa Diyos. Kasama ka? Tama. Tama, okay. Thank you, inamin mo. Pangalawa, sunod naman. Ang lahat ay lumihis ng landas. Wait lang, hindi pa ako tapos eh. Huwag mong iiwas, okay? Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Kasama ka? Sir, hindi ka ba dyan kasama, sir? Hindi ako kasama dyan. Ikaw, kasama ka? Dyan, sir? Hindi ako kasama dyan. Kasama ka? Kasama ako dyan, sir. Okay. So, inaamin ng ating bisita, mga kapuntos, na siya ay lumihis ng landas at siya ay nagpakasama. Okay. Sunod. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Ikaw, inaamin mo, wala kang ginawang mabuti. Yun ang nakasulat, sir eh. Oh, yes, thank you. Inaamin mo. Salamat. Ito yung gusto ko. Talagang umaamin. Next, 13. Parang bukas na libingan ng kanilang lalamunan. Pananalita nila'y pawang panlilinlang. Inaamin mo ba na kapag ikaw ay magsalita, nanlilinlang ka? Okay, sige, tuloy mo, sir. Hanggang sa Inaamin mo ba? Tanggap, bro, confirm mo ba? Inaamin mo ba na kapag ikaw ay nagsalita, ay nanlilinlang ka? Para sa lahat yan, sir. Hindi lang naman. Hindi. Hindi ko kasi inaamin to eh. Ikaw, inaamin mo eh. Bro, confirm mo muna, bro. Bro, wait lang, bro. Sige. Confirm mo muna, bro. Ikaw ba kapag nagsalita, nanlilinlang? Nung mga panahon, ginawa ko Hindi, ngayon ba? Ngayon. Kasi kasama ka ngayon eh. Ngayon. Pag ikaw ba nagsalita, nanlilinlang ka? Hindi, inamin mo ka. Bro, inamin mo kasi, bro. Wait lang, bro. Hindi tayo magkakaunawang pag pinipigilan mo ko eh. Bro, hindi tayo dito pag hindi mo kina-confirm lahat. Be, mamaya na. Tuloy muna natin to hanggang 18 pa to eh. Basta aminin mo lahat ha. Ang labi nila ay may kamandag ng ahas. Puno ng pagmumura at masasakit na salita ang kanilang bibig. Tinatanggap mo ba na kasama ka rito na nagmumura at masakit magsalita? Sige, sir ha. Taklaruin ko ha. Hindi, inaamin mo ba? Kalagayan ng tao. Bro, inaamin mo ba, bro? Sa lumang pagkatao. Bro, inaamin mo ba, bro? Tatanungin kita, sir. Bro, inaamin mo ba? Bro, sagutin mo muna. Isagutin mo muna.
Oh, na, palamura ka pala. Okay, next. Palamura ka. Ang tanong ko sa'yo, sir, hindi ka ba talaga nagmura? Bro, eto bro ha, inaamin mo bro ha, na nagmumura ka at masakit ka magsalita. Hindi, inaamin mo, di ba? Marami tayo. Maraming nanonood. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, Hindi, bro. nakikita ka na. Bro, inaamin mo, di ba? Inaamin mo. Hindi ka ba nagmura? Bro, inaamin mo, di ba? Ay, ako nagmura talaga. Eh, bro, hindi na ako nagmumura ngayon, bro. Hindi akin to. Oh, ikaw, inaamin mo to, di ba? Nagmumura ka at masakit magsalita, di ba? Ang Di ba, tanong bro, ko sa'yo, inaamin sir, mo? Ang tanong ko sa iyo, sir. Hindi. Sa buong buhay mo, hindi ka nagmura? Bro, i-confirm mo muna, bro. Tanong ko. Bro, i-confirm mo muna, bro. Bro, i-confirm mo muna, bro, kung kasali ka pa rin ba dito, bro. I-confirm mo muna. Okay. Kasali ka pa rin ba dito? Sa luma kong pagkatao, kabilang ako dyan. Hindi, ngayon ba? Ngayon. Wag yung sa luma. Ngayon, bro, ngayon. Ngayon, bro, na ikaw ay kaharap ko ngayon. Ikaw ba kasali pa dito? Okay, saksi ang Diyos, hindi ako nagmumura ngayon. So hindi ka kasali rito ngayon. Hindi ka kasali ngayon dito. Sige. Ayun, bumawi na. Oh, ayan, bumawi na siya. Oh, next na talata. 15. Wala silang atubili sa pagpatay ng kapwa. Kasali ka rito. Hindi naman ako nakaranas magpatay ng tao. Ay, di ba inaamin mo kanina? Walang bawian. Oh, next. Wala. Bumawi. Dalawa lang binawi. O, pang ika-16. Parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Tanong, kasali ka pa rin dito? Sa lumang pagkatao, di ko talaga... Hindi, ngayon bang kausap kita? Ngayon kausap kita, kasali ka pa rin ba dito? Hindi na ako kasali dyan. Oh, ayun. Binawi na. Tatlo na ang binawi. 18. Hindi sila marunong matakot sa Diyos. Tanong, kasali ka pa rin ba dito? Ang tanong ko sa iyo, sir. Hindi, kasali ka pa rin ba dito? Hindi na. Sabihin ko sa iyo, ha? Kasali ka pa rin ba dito? Hindi, kasali ka pa rin ba dito? Kasali ka pa rin ba dito? Ha? Ayun, okay. Ito na tayo. Hindi, kasali ka pa rin ba dito? Sagot mo na, bro. Hindi, bro, sagot. Bro, sagot mo na, bro. Kasali ka pa rin ba dito? Umiiwas ka na eh. Alam ko na Bro. yung ano mo eh. Yung Bro, plan mo eh. umiiwas ka na, bro. Maya na iwas. Sagot muna. Bro, maya na iwas, bro. Sagot muna, bro. Bro, sagot muna, bro. Kasali ka pa rin ba dito? Yes or no? Okay, teka lang ha. Okay. Hindi. Sagot muna, bro. Kasali ka pa rin ba dito? Yes or no? Jeez. Hindi, bro. Sagot, bro. Hindi tayo matatapos hanggat hindi mo ito kina-confirm lahat. Kasi kanina, inamin mo, kasali ka rito. 4 na yung binawi mo. Ito, pang-5 ito. Tingnan natin kung babawi ka pa rin ba. Hindi sila marunong matakot sa Diyos. Ang tanong, kasali ka pa rin ba dito? Yes or no? So, kaya nga, sabi nga, Bro, sagot mo na, bro. Yes or yung no? iglesia, Bro, yes or no? ito yung mga tao. Bro, sagot mo na, bro. Bro, umiiwas na to eh. Sagot mo na, bro. Kasali ka pa rin ba dito o pang-5 na ito na babawiin mo? Tawagin mo siya pastor para mas matindi. Pastor. Sige, sagot mo na, bro. Sagutin mo, bro, pastor. Bro, pastor. Yan. Pastor ka pa naman. Pastor ka pa naman. Bro, pastor. Bro, pastor. Pakisagot mo na, bro, pastor, no, para maka-move on na tayo. Panghuli na ito. Pang-5 na ito na malamang babawiin mo. Ito ba, kasali ka pa rin ba dito? Yes or no? Teka, sir. Yes or no lang, bro? Bro, yes or no lang muna, bro. Yes or no lang, pastor? Yes or no lang muna, bro. Kasali ka pa rin ba dito? Pinagmamalaki mo kasi, pastor, na kasali ka dyan. Sa ngayon, hindi na. Dahil may So, ayan. Brother John Ray. 5 na ang binawi niya. 5 na. At
hindi, pinabasa Kasi pa ilagay. niya yung kanina. Wag kasi- wag Nakakasunod kasi- si Pastor, pinabasa Wait, pa. wait. Huwag kasi ilagay sir. basta yung sarilis Biblia lagi. Basa mo na ang Roma 3:23. Ay, sige, Pakilagay Roma. nga po sa screen. Okay, Roma 3:23 naman tayo. Okay, 23 tayo. Okay. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang Sir, hindi ko pa nakaabot. kabilang dyan. Ay, hindi bro, kasi karugtong to sa ating binasa Roma 3:10 eh. No ka ba? Sir, hindi ka ba, excited ka ba dyan? Excited Ah? ka ba dyan, sir? Ibabalik Ay. ko naman ang tanong. Hindi Ah. ka ba kabilang dyan, sir? Ay, nakaabot na ako sa ano bro. Ha? Hindi ka ba kabilang dyan sa... Dito sa pagkakataon Roma na- 3:23, dahil ako ay nakakasala pa rin. Siyempre, nakakasala pa rin ako. Pero hindi, Inamin mo rin, makasalanan ka. ay hindi, Yun lang naman po, yung sir. sa Roma 3:10 bro, yung sa Roma 3:10 hanggang 18, bro, yung sa Roma 3:10 hanggang 18, hindi ako kasali doon. Sa Roma 3:23, dito kasali na ako kasi yung mga kasalanang nagawa ko, hindi naman binanggit sa Roma 3:11 hanggang 18. Yung Okay. kasalanan ko, Ngayon. pero ako'y nagkasala. Kaya nga sabi ko kanina, bro, kaya nga sabi ko kanina, wait lang. Tama po? Kaya, bro, wait lang bro Okay. ha. Kaya nga sabi ko kanina, hindi lahat ng tao ay nagkasala. Katunayan, wala kayong maipakitang kasalanan ni Mama Mary kung anong ginawa niyang kasalanan. Wala kayong maipakitang kasalanan na ginawa ni Bernabe. Wala kayong kasalanan na maipakita na ginawa ni Cristo. Wala kayong kasalanan na maipakita na ginawa ni John the Baptist. At ni Hope, ni Elizabeth, Ako ni naniniwala talaga. Zacarias. Yeah, okay. Ano? Mhm. So, ibig sabihin, aminado ka na. No? Dahil Na- binanggit mo na rin, nagkasala ka rin. Tama? Ay, bro, So, ngayon, hindi ko, wait lang ha. Hindi ko inaamin na ang lahat ng tao'y nagkasala. May talata ko eh. Mhm. Sige Mm. daw. O sige, ating pagbigyan. King Bigyan mo James ako ng Version, talata na isang King tao, hindi James, talaga King- nagkasala. ha? Magbigay ako bro, tatlong tao bro. Gusto mo tatlong tao? Bro, gusto mo tatlong tao bigay ko sa tatlong tao? Gusto mo ibigay ko tatlong tao? Isa lang hinihingi mo eh. Gusto ko ba gawin ko tatlo? Ibigay Bro, mo confirm. yung talata, sir. O sige. Ating unahin yung dalawa, yung mag-asawa. Si Santa Elizabeth at saka si Zacarias. Yun ang unahin natin. Ay, Ito tayo sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 5. Ayan. Sabi ganito. Noong panahong si Herodes ang hari ng Judea, may isang paring Hudiyo na kabilang sa pangkat ni Abias na ang pangalay Zacarias. Ang kanyang asawang si Elizabeth ay mula naman sa angkan ni Aaron. Verse 6, kapwa silang kalugod-lugod sa paningin ng Diyos at namumuhay ng tapat sa mga utos at tuntunin ng Panginoon. okay, Tama ba? Tama ba? Tama ba bro? Na lahat ng utos ng Panginoon tinupad nila? Matapat? Sangayon ka ba? Okay. Oh, kapag tinupad lahat ng bro, kapag tinupad Ngayon, lahat, sir. bro, wait lang, to confirm lang. Kasi tinatanggap mo to eh. To confirm lang. Kapag tinupad lahat ng utos ng Panginoon, anong kasalanan ang nagawa mo? Okay. Sa palagay mo ba, sir, nasubaybayan mo Hindi, ba, sir? wait lang. Sagot mo na, bro. To make it confirm, bro. To make it confirm. Sa paningin ng Diyos. Bro, Okay. wait lang bro ha. Bro, wait lang bro. To make it confirm bro kasi ito bro, namuhay ng tapat sa mga utos at tuntunin ng Panginoon. Ang mga utos ng Panginoon tinupad nila lahat. Ang tanong, anong kasalanan ang nagawa nila? Ano ang kasalanan na Ang nagawa ng isang tao, gaya nitong dalawang mag-asawa na ito, na tinupad lahat ng utos ng Panginoon. Anong kasalanan ang nagawa nila? Okay. Well, si ano, parang si Cornelio, no? Kilala mo Hindi, si Cornelio? Hindi, kilala mo si Cornelio. Hindi yung kay Cornelio. Ang tanong ko, etong Si- mag-asawa ba na si Zacarias at si Elizabeth,
si Zacarias at si Elizabeth na kapwa namuhay ng tapat sa mga utos ng Panginoon. Ang tanong ko, dahil tinupad nila ang lahat ng utos ng Panginoon ng tapat, anong kasalanang nagawa nila? Okay, sir. Bigyan mo nga ako, sir, ng mga utos Hindi, ng Diyos. bro, sagot lang muna, bro. Bro, sagot lang muna, bro. Ang mga utos, okay, basahin natin ang 10 utos Bro, ng Diyos. sagot, bro. Wait lang ha. Bro, napansin ko, umiiwas ka eh. Bro, napansin ko, umiiwas ka eh. Tamang Bro, wait talata, lang. tamang talata. So, ngayon, tingnan natin. Wait lang. Wait lang. Ito na lang. Ito na lang, bro. Kapag sinabi ko na lahat ng utos ng Panginoon ay tinupad, walang kasalanan ang taong yan. Tama ba ako o mali? Okay. Tingnan natin ngayon. Yung utos Di, na sagutin mo yun. muna. Exodo. Di, sagot muna. Umiiwas ka eh. Nag-i-explain ng Kaya kanya, tingnan Brigando, natin. nag-i-explain. Bro, wag kang gumawa ng sarili mong butas. Hindi tayo mare-resolve hanggat hindi ka sumasagot. Kung tinutupad ng tao ng tapat ang lahat ng utos ng Panginoon, anong kasalanang nagawa niya? Okay? So ngayon, puntahan muna natin yung utos. Hindi, Tingnan natin, sagot silipin muna. natin. Bro, pastor ka pa naman, bro. Nakakahiya naman, bro. Brigando, yung term dyan, Brigando, na Tingnan natin. kalugod-lugod, itanong mo nga sa kanya, Brigando, yun bang kalugod-lugod, kapatid, na sinabi doon sa pinakita ni Brigando na si Zacarias at si Elizabeth naging kalugod-lugod sa Diyos. Yung bang term na kalugod-lugod, marapat ba yun makapuntang langit o hindi? Ano, sir? Yung term na kalugod-lugod. Pag-request po, sir, Exodo. Tingnan natin muna, sir, Hindi. Bro, bakit sagot, sila bro. naging Bago tayo mag-move sa kasi meron ba ako isang talata eh. Meron ba ako isang talata eh, yung perfect naman. Pero dito pa tayo sa dalawang mag-asawa. Ika-confirm ko lang. Gusto ko na i-confirm mo itong binabasa ko kung naniniwala ka ba dito o hindi. Naniwala ka naman sa mababasa sa Lucas 1:5-6. Kaya ang clarification ko dito, brother, naniniwala ka na tama aking binasa dito, kapag ang tao ba na matapat na tinutupad ang lahat ng utos ng Panginoon, anong kasalanang nagawa niya? Okay, ang tanong ko, sir, Hindi, talaga sagot sila muna, bro. Ha? hindi talaga sila nagkasala? Ganon Okay. talaga. ka-intelligent tao. Okay. So, tinatanggap mo hindi sila nagkasala. Dito naman tayo sa Okay. isa namang talata, isa namang tao na talagang perfect, no? Yan. Sa Job chapter 1 verse 1, ang sabi ay ganito. There was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was perfect and upright, and one that feared God and eschewed evil. Tanong bro, kapag sinabi na ang tao ay perfect, anong kasalanan ang nagawa niya? Okay, ang tanong ko naman, sir. Hindi, sagot muna bro, bago ka. Bro, sagot muna bro. Nararamdaman mo kasi, bro, bro, naiipit ka. Di ba ito yung hinahanap mo, bro? Di ba naghahanap ka? Bro, wait lang. Hindi ba naghahanap ka ng katapat mo? Ito na, tinatapatan na kita kasi ito yung hinahanap mo eh, kaya ka napunta rito eh. Sagutin mo muna, bro. Kapag ang tao ba ay perfect, anong kasalanang nagawa niya? Okay, ang tanong ko sir, since birth Hindi, sagot muna. Bro, sagot muna. Bago ka bumawi, sagot muna. Kapag ang tao ba ay tinawag na perfect, anong kasalanan ginawa niya? Okay. Since birth ba, sir, hindi talaga nagkasala ang taong yan? Ano bang unawa mo sa term perfect? Yung mga pinili ng Diyos, bro, tsatyan pa lang yan. Basahin mo yung Jeremias 1:5, Brigando. Jeremias, Okay, sir, pakibasa nga, sir. Ako naman. Basahin mo muna yung Jeremias basahin 1:5. mo, sir. Tiyan pa lang pinaging banal na yun, ang mga pinili ng Diyos. Basahin mo. Ating basahin sa Jeremiah chapter 1 verse 5. Ang sabi ganito, Before I formed thee in the belly, I knew thee, and before thou camest, ang lalim naman ng English Sir, nito. bias na bias, Kuha- sir, Parang kuha tayo ng ibang ano. Ha? Hindi, bro, pag-aaral to, bro, para makuha mo rin ano talaga yung Bro, ubuan ng Biblia.
bro, Kasi nag-aaral. malimali kasi yung ano mo bro yung theology mo. So true namin, nasa sayo na yan kung tanggapin mo, pero ipapahayag din namin Kaya nga, yung sir. truth. Basahin mo ba dyan Sir, na sir. sa tiyan pa lang may pinaging banal na ang Diyos o Jeremias 1:5. Basahin mo ba dyan Okay, ang para tanong ko malaman kasi, niya. sir. Para yung idea mo kasi bro, na sukad sa pagkabata, hindi nagkasala. O basahin mo muna ba dyan na may mga tao talaga na pinili ng Diyos, ibig sabihin, hindi na sila nagkasala. Pinaging banal nga eh. Okay. Basahin mo ba dyan Ang Jeremias tanong ko, sir. 1:5. O wait muna, babasa tanong, mo natin sir. ba dyan Ito, ha. Jeremiah chapter 1 verse 5. Tagalogin mo na lang. Bago kita inanyuan sa tiyan ay nakilala kita. At bago ka lumabas sa bahay bata ay pinapaging banal kita. Inihalal kitang propeta sa mga bansa. Kaya Yan, nga mali yung ano niya ba dyan yung kaniyang ano na lahat ng tao talaga ay nagkasala. Mali ka dyan, hindi lahat. So, bro, bago tayo mag-move doon sa gusto mo ipabasa sa akin, bro, sagutin mo yung tanong, bro. Kapag perfect ba ang isang tao, anong kasalanang nagawa niya? Ang tanong ko, sir, Simsburg ba hindi sila nagkasala? Meron ka bang Ibig preba sabihin, nagkasala kahit si na Job? isang Mayroong segundo, hindi sila tinatawag ba dyan nagkasala. may tinatawag kapatid na original sin. Pero iba yun sa personal sin. Oh, ibig sabihin, Wala merong silang personal original sin. Wala silang personal Kaya sin, nga, bro. original Ang sa sin. kanila yung O, salang ibig sabihin, mana. Kaso Bro. lang tanungin kita, naniniwala ba kayo mga OPC, UPC, United Pentecostal Church, naniniwala ba kayo sa original sin? Hindi naman kayo naniniwala sa original sin eh. Di ba aral di ba yung original sin, bro? Hindi nila aral yun. Kaya nga eh. may nature of sin, may nature of sin. O yun na rin yun, pa rin yun. Yung nature of sin, yun yung original sin sa amin. Kasama Yun, yun. iba yun sa personal sin. Ang personal sin, bro, hindi Ginawa nagawa mo. ng mga taong propeta na pinili ng Diyos. Pinaging banal na nga sila, bro eh. Jeremiah Ang- 1:5, sa tiyan pa lang pinaging banal na sila. Ibig so, sabihin, ili yun, sir. Ili Bro, yun, sir. Propeta yun. humahaba, bro. Humahaba na yung usapan natin, bro. Hindi mo pa sinasagot yung tanong. Dahil perfect si Job, anong kasalanan ginawa niya? Oh, perfect nga eh. Kaya nga, sir. Ang tanong ko, sir, since birth Hindi, ba, sagot hindi mo ka na, bro. nakakarating. Bro, hindi tayo mariris bagat hindi mo yan kino-confirm. I-confirm mo muna. Kasi di ba kaya ka napunta rito, naghahanap ka ng katapat mong si FD. Ito na, tinatapatan na kita. So, makipagsabayan ka naman, bro. Makipagsabayan ka naman, bro. Wag kang, bro, makipagsabayan ka naman, bro. Wag kang umiwas. Sagutin mo muna ito. Dahil perfect si Job, anong kasalanan ginawa niya? O, ang tanong ko naman. Sagot muna. Since birth ba, hindi Sagot, talaga- bro, pastor ka, bro. Dapat professional ka pag tinatanong ka, sumasagot ka. Sagot muna, kay pastor ka, yung mga member mo nanonood ngayon. Sagot muna dahil pastor ka eh. Si Job ay perfect. Dahil perfect si Job, anong kasalanang nagawa niya? Okay, anong kasalanan ni Job? Okay, go. Anong kasalanan ni Job? Oh. Yeah. So, Sige, go. makikita natin dyan, si Job perfect talaga si Job. Ano? Pero, Yan, tinatanggap Ako yan, may naniniwala. perfect. simula bata, si Job din ay nagkasala. Ano sige. kasalanan niya? Ano Nasa- nga? Perfect. Sige, bro. Anong kasalanang nagawa ng taong perfect? Sir, Anong kasalanang nagawa ng taong perfect? Hindi, may kasama siya bro, baka basagot ng kasama mo. Anong kasalanan ng Okay. taong perfect? O, pwede dalawa kayo. Mag-usap-usap sila ba Gusto nyo dyan? tatlo, apat Pagtulungan pa nila kayo yung tanong. dyan. Lima pa kayo. Sagutin nyo lang. Categorical lang po ang tanong. Naghahanap Categorical. kayo. Naghahanap kayo ng katapat eh. Ito na yung katapat na hinahanap nyo. Si Sagutin nyo. Dahil perfect si Job, sabi nyo may kasalanang nagawa siya. Anong kasalanang kayang gawin ng taong perfect? Sir, bakit hindi natin dalhin dito sa henerasyon natin? Bakit dadalhin natin si Job? Categorical ang question bro. Categorical lang po, pastor. Ang pinag-uusapan, Brother ang Jando, sabi mo ang pinag-uusapan nyo, Bible, ba't lumabot Ah. sa panahon natin? ang sabi mo kasi kanina, lahat ng tao nagkasala. Bible lang dinampot mong talata. Akin naman pinaliwanag naman sa dulo.
No? Inexplain ko, iniisa-isa ko basa to prove na mali yung unawa mo sa Roma 3:10. Sa Roma 3:23, inaamin ko namang ako'y nagkasala. Pero hindi naman kasama yung kasalanang nagawa ko sa Roma 3:11-18. Pero may tunay pa ako sa iyo na sa Biblia, hindi lahat talaga ng tao nagkasala. Kasi kinontra mo yun eh. So pinakita ko si Zacarias at saka si Elizabeth, tapat na tumutupad sa lahat ng utos ng Panginoon. Therefore, ano kasalanan nagawa nila? Hindi ka nakasagot. Ito naman si Job naman ngayon. Perfect naman siya. Anong kasalanan nagawa niya? Alam mo bro, kasalanan sa Diyos ang bintangero. Exodo 20, versikulo 16. Ayaw ng Panginoon ng mga bintangero. Kaya kung sa tingin mo, may kasalanang nagawa si Job, ilabas mo anong kasalanan na ginawa niya. Eh kung may ginawa siyang kasalanan, bakit siya perfect? Okay, sige, move on na tayo. Move on. Hindi. So ngayon, Hindi, bro, inaamin mo na ba bro na inaamin mo na ba na perfect, meron talagang taong perfect? Inamin Hindi mo? mo pa sinasagot, bro. Pastor, Okay, sagutin sir. mo lang, categorical. meron po talaga, sir. Pero isa Ayun, na talaga, so tinatanggap mo na bro na hindi lahat ng tao nagkasala. meron lang isang alam ko. Anong isa alam mo? Si Kristo lang? Jesus. Si Kristo lang? Sige, ito, Nabuhay anong po kasalanan? dito ng- Sige, anong nagawang kasalanan ni Job? Patunayan mo. Si Isbert ba, sir? Hindi nagkasala si Job? Perfect Talaga nga, yun, sir. perfect nga. Anong unawa mo sa term perfect? Para Si Noah ba nga, sa iyo, perfect din eh. bro, pastor, para ba sa iyo Si yung Enoch, salita, perfect din. yung salita ba ng Diyos, yung Di ba? salita ng Diyos nagsasabi ng totoo, o hindi nagsasabi ng totoo yung Biblia para sa iyo? Totoo Alam ba niyo, ang sinasabi totoo sa Bro, totoo ba ang sinasabi sa Bible na perfect si Job? Tanong mo Okay, na sir. sa Brother Jando, Okay. kung yun bang salita ng Diyos nagsasabi ba yun ng totoo o O kasinungalingan? totoo ba ang sinasabi ng salita ng Diyos sa Biblia na si Job ay perfect? Totoo yun, totoo. O totoo. Nakasulat. Ano ang unawa mo sa term perfect? Na may kasalanang ginawa o wala? Perfect. Perfect talaga. Okay. Ibig sabihin, Ano wala- unawa mo sa wala term siya- perfect? Wala siyang kasalanan, bro. Ibig sabihin, May wala siyang kasalanan. may kasi kasalanang perfect. ginawa ang perfect o Hindi, wala? ganito yung pagtanong, Brother Jando. Ibig sabihin, dahil perfect, wala siyang kasalanan. O, tanggap mo 'yon. Dahil perfect siya, wala siyang kasalanan nagawa. Tanggap mo 'yon. Hindi ko yan, sir, masabi. Ano ba naman 'to? Hindi Okay, yun, ito na, naniniwala. sir. Hindi Ayos po. naniniwala sa Bible ang pastor na ito. Para sa iyo pala, pastor, hindi certain ang sinasabi ng Biblia pala para sa iyo. Pag sinabing perfect pala, hindi pa yun perfect sa iyo. Ito. Basa mo na ako ba John Ray? Unang Sige, Juan sige. 3:4. Unang Juan 3:4 ang sabi ganito. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. Tanggap mo ito. Tanggap ko, sir. Ngayon, Okay. dahil ang kasalanan pala ay pagsalangsang sa kautusan, anong kautusan ang nilabag ng taong perfect gaya ni Job? Okay, sige, sir. Pwede ba natin basahin ang Exodo? Hindi. 1? Sagot mo na bro. Anong kasalanang nilabag ng taong perfect gaya ni Job? Salaminin natin doon, sir. Buksan mo, sir, ang talata. Salaminin Ha? natin doon. Ha? Exodo chapter 20, verse 1 and 17. Salaminin natin doon, sir. Sige, salaminin basahin, natin basahin, dito. basahin. Sige. Exodo chapter 20 verse 1 at verse 1. At sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi. Tapos yung isa, verse 17. Hello? 17. Hindi. Ubusin mo yan, sir. Ubusin mo yan. Hindi, bro. Exodo chapter 20, Bro, verse 1. Hindi. paiwas to eh. Bro, Yan paiwas ang to utos, eh. sir. Yan ang utos, sir. Bro, Salaminin natin dyan, sir. paiwas to bro. Alam mo ang mga utos na nakasulat dito. Alam mo yan. Oh, bro, Pwede dahil ba alam mo ito, ito, bro. sir? Bro, dahil alam mo ang mga nakasulat na utos dito. Alin sa mga Bakit iniwas niyan, sir? Utos yan, utos. wait lang, bro. Specific kasi ang ating issue, bro, si Job eh. Alam mo ang bro, wait lang. Wait lang ha. Alam mo ang nakasulat sa Exodo 20 versikulo 1 hanggang 17.
Sa mga kautusan na Pwede bang nakasulat, pabuksan wait yan? lang ha. Sa mga kautusang nakasulat dito, alin dito ang nilabag ni Job? Sir, teka lang, bakit parang takot na takot kayong buksan niyang talata? Bro, ang pinag-uusapan kasi dito natin, bro, may taong perfect. At ang sabi ko sa iyo, ang perfect, walang nilalabag na kautusan. Kasi ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Si Job naman perfect. Kung yung pinababasa mo, ang Exodo 20, 1-17. Alam ko naman, bro, na alam mo ang lahat ng natin. Wait lang muna. Oh. Wait lang muna. Ba't ayaw? Bro, Bayad naman yan, masyado. ganito yan, bro. Ililihis mo na naman sa akin ang issue eh. Ano na? Unahan na kita kasi kabisado ko ang galawan ng mga pastor eh. Pero pwede ba natin basahin yung mga kautusan na tingnan natin kung saan doon nagkamali si Job? Sige, saan? Sige. Alamin natin kung saan sa mga kautusan ang nilabag ni Job. To prove na si Job ay may kasalanan. What? No. Michael, it's 9:33 na. Go to sleep na. Sige. Ating basahin ang Exodo 20. Exodo chapter 20 verse 1 tayo magsimula. Okay? So ating simulan sa verse 1. Tuloy natin at sana mapindot niya ha at hindi ilihis sa kaninong tao ha. Usapan yan, bro ha. Huwag mo ilihis sa ibang issue ha. Dahil siya pinag-uusapan natin dito. Baka tatakbo ka sa ibang tao. Tingnan niya natin. Lagi. Tingnan natin. Tingnan natin. Exodo chapter 20 verse 1. Ang sinalita ng Diyos at sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Unang utos. Tanong, nilabag mo to ni Job? Yes or no? Tuloy lang, sir. Tuloy. Hindi. Sagutin mo na. Nilabag ba ito ni Job? Yes or no? Iisa lang ang Diyos ni Job. Nilabag. Tanong ko, nilabag ba? Yes or no? Hindi yan nilabag ni Job. Okay, Tuloy. so hindi niya nilabag. No. Okay. Next, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Itong kautosang ito, nilabag ba ito ni Job? Yes or no? Okay. So nakakami si Job, ano? Hindi. siya gumawa ng Sagutin mo, bro. Bro, categorical tanong ko eh. Nilabag ba ito ni Job? Yes or no? Kaya nga. So, perfect talaga si Job. Makikita mo dyan. Hindi. Hindi yan nagtanong. Hindi pa tapos na. Hindi pa tapos. Hindi, sabi mo kasi bro, ang sabi mo kasi kanina kahit na tinatawag siyang, ang sabi mo kasi kanina bro, kahit tinatawag siyang perfect, mayroon siyang kasalanang nagawa. So, isa-isahin natin ang utos kung anong kasalanang nagawa ng taong perfect. Okay? Balikan natin ha. Ang ganda nito. Isa-isahin natin. Exodo chapter 20. Ha? O, Ano yan? bakit mo naman nilis mo agad sa 7? Wag naman bias, sir. Walang bias kasi wala namang bias, bro, kasi tinatanggap mo naman eh. Ang bias dito tinatanggap mo eh. Paano ako naging bias tinatanggap mo naman? Ikaw napakasinungaling mo ha, pastor ka. Pastor ka bro eh, huwag ka magsinungaling. Pastor sinungaling.